Isang Chinese spy at dalawang Pilipinong kasabwat na huli sa Makati, President Trump nangakong ibabalik ang TikTok sa USA at President Trump may mensahe para sa China. Nahuli ang isang Chinese national kasama ang dalawang Pilipinong kasabwat. Iniulat na ang tatlo ay gumagamit ng mga kagamitan upang mangalap ng data at mag-scan ng mga mapa sa iba't ibang lokasyon sa Luzon. Ano at para saan ang mga na-scan nilang mapa? Paano at kailan ibabalik ni Trump ang TikTok sa US? At ano ang mensahe niya para sa China? Yan ang ating aalamin. Espionage sa Pilipinas, banta sa pambansang seguridad. Iniulat ng National Bureau of Investigation (NBI) ang pagkakaaresto ng isang Chinese national at dalawang Pilipino na sangkot sa espiya. Ang mga suspek ay nahuli sa Makati City, dala ang mga kagamitan na ginagamit umano para sa paniniktik. Ang kagamitan na tinutukoy ay kinabibilangan ng isang high-tech na sensor na may kakayahang lumikha ng 3D na imahe ng mga target at isang Global Navigation Satellite System Real-Time Kinematics setup na ginagamit para sa mapping at navigation, particular sa konteksto ng militar. Ang mga kagamitang ito ay kayang mangolekta ng eksaktong mga coordinates para sa mga layuning pang-target, kabilang na ang control ng drone at operasyon ng mga autonomous na sasakyan. Ang suspect ay nakilala bilang isang dalubhasa sa control engineering at automation na may kaugnayan sa PLA at isang research facility sa China. Siya ay nasa Pilipinas nang hindi bababa sa 5 taon at nagdirekta ng mga lokal na kasamahan upang mangolekta ng data mula sa iba't ibang mahalagang lugar. Ang Chino, kasama ang dalawang Pilipinong driver, ay nahuli matapos maglakbay sa Luzon na may planong palawakin ang kanilang surveillance operations sa Visayas at Mindanao. Ang mga Pilipinong kasamahan na sumusunod sa mga utos ng Chino ay nagulat sa kanilang pagkakahuli, ngunit inamin na inatasan silang magbantay sa mga estratehikong lokasyon sa buong bansa. Ang pagsubaybay ng mga nasabing individual ay sumaklaw sa iba't ibang infrastrukturang militar at sibilyan. Ang mga particular na lugar na binisita ay kinabibilangan ng mga kampo militar tulad ng Fort Bonifacio, Camp Aguinaldo at Camp Crame. Gayon din ang mga power grid, energy site, paliparan, daungan, ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Isang mapa na nagdodokumento ng kanilang ruta ang narecover na nagpapatunay ng paulit-ulit nilang pagbisita sa mga critical na lugar. Lubos na nababahala ang mga autoridad sa posibilidad na magamit ang data na ito para sa layuning militar. Dahil ang eksaktong mga koordinado at topographical data ay maaaring makatulong sa mga kaaway na maglunsad ng pag-atake. Ang detalyadong kaalaman sa mga pasukan at labasan, gayon din sa layout ng mga pangunahing gusali, ay maaaring magdulot ng mapaminsalang epekto kung mapupunta ang impormasyon sa maling kamay. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief of Staff Romeo Brawner Jr., na hindi ito ang unang insidente ng ganitong uri. Sa isang katulad na operasyon noong nakaraang taon, isa pang Chino ang inaresto dahil sa pagmamaneho ng sasakyan na may katulad na teknolohiyang pang-surveillance. Tagalog, ang TikTok ban sa USA. Isang mahalagang desisyon ang ginawa ng Korte Suprema ng Estados Unidos na nagbabawal sa TikTok. Ayon sa ulat, ito ay dulot ng mga alalahanin sa pambansang seguridad na kaugnay sa data privacy at ugnayan ng ByteDance, ang kompaniyang nagmamay-ari ng TikTok, sa gobyerno ng China. Ang batas na ito ay nagbibigay ng 270 days para sa ByteDance upang ibenta ang operasyon nito sa Estados Unidos. Kung hindi, ito ay tuluyang pagbabawalan. Ang isyong ito ay nagbigay daan sa matinding debate tungkol sa balanse ng seguridad at kalayaan ng mga mamamayan. Noong linggo, inihayag ni Donald Trump sa isang post ang kanyang plano na maglabas ng isang executive order pagkatapos ng kanyang inaugurasyon sa Lunes. Ayon sa kanya, ang kautusan ay maglalayong palawigin ang panahon bago magkabisa ang mga probisyon ng batas upang magkaroon ng sapat na oras upang makipagkasundo para maprotektahan ang pambansang seguridad. Hinikayat din ni Trump ang mga kasosyo ng TikTok na suportahan ang pagbabalik ng app. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang kautusan ay magbibigay ng kumpirmasyon na walang pananagutan ang anumang kompaniyang tumulong na mapanatili ang TikTok na hindi tuluyang magsara bago maipatupad ang kautusan. Bukod dito, binanggit niya na isinasaalang-alang niya ang pagpapalawig ng 90 araw sa ipinatutupad na pagbabawal upang magkaroon ng sapat na panahon para ayusin ang isang kasunduan na magpapahintulot sa pagbebenta ng app sa isang hindi Chinese na may-ari. Dagdag pa rito,
Sinabi ni Trump na ang layunin niya ay makabuo ng isang 50-50 joint venture sa pagitan ng ByteDance, ang kompaniyang Tsino na kasalukuyang nagmamay-ari ng TikTok at ang isang bagong Amerikanong may-ari. Mensahe ng Administrasyong Trump para sa China, kasabay ng mga kaganapang ito, muling naglabas ng matitinding pahayag ang mga opisyal ng Estados Unidos laban sa China. Si Senator Marco Rubio, na isa sa mga kilalang kritiko ng Beijing, ay nagsabing dapat tigilan ng China ang kanilang mga aktibidad na lumalabag sa soberanya ng Pilipinas at Taiwan. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa mga kaalyado upang labanan ang anumang banta mula sa China. Ayon sa ulat, ang ganitong mga pahayag ay nagpapakita ng kahandaan ng Estados Unidos na suportahan ang Pilipinas sa mga usaping panseguridad. Gayunpaman, ang patuloy na pagbibigay ng suporta ng Amerika sa mga kaalyado nito sa rehiyon ng Asia-Pasipiko ay nagdudulot din ng tensyon sa pagitan nito at ng China. Habang nilalayo ng Estados Unidos na protektahan ang mga kaalyado nito, may posibilidad ding lumala ang sitwasyon kung magpapatuloy ang ganitong uri ng palitan ng pahayag. Implikasyon sa hinaharap. Ang mga kaganapang ito ay may malalim na implikasyon hindi lamang sa mga direktang sangkot na bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang ekonomiya at diplomatikong relasyon. Una, ang pagbabawal sa TikTok ay maaaring magdulot ng epekto sa iba pang social media platform na pag-aari ng mga dayuhang kumpanya. Ang insidenteng ito ay maaaring maging simula ng mas mahigpit na regulation sa mga plataforma ng teknolohiya. Pangalawa, ang kaso ng espiya sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng pag-aalala sa mga mamumuhunan, lalo na kung hindi agad malulutas ang usapin. Ang patuloy na pagkakaroon ng mga ganitong insidente ay maaaring makaapekto sa reputasyon ng bansa bilang isang ligtas na lugar para sa negosyo. Sa parehong pagkakataon, ito rin ay isang hamon para sa gobyerno na patunayan ang kahandaan nitong harapin ang mga banta sa seguridad. Pangatlo, ang palitan ng pahayag ng Estados Unidos at China ay maaaring magdulot ng mas malawak na tensyon sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa pagitan ng mga kaalyado ay mahalaga, ngunit kailangan ding isaalang-alang ang posibilidad ng diplomasya upang maiwasan ang direktang confrontation. Sa huli, ang mga isyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng balanseng pananaw sa teknolohiya, seguridad at diplomatikong relasyon. Ang bawat bansa ay may responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mamamayan habang nananatiling bukas sa posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa iba. Sa gitna ng mga hamon, mahalaga ang kooperasyon, tiwala at responsableng pamamahala upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa pandaigdigang entablado. Ang pagbabawal sa TikTok, insidente ng espiya sa Pilipinas, at mga pahayag laban sa China ay pawang mga paalala na ang teknolohiya at politika ay hindi maaring paghiwalayin. Ang mga leader ng mundo maging maingat sa paggawa ng mga desisyon na may malawak na epekto sa kanilang mga mamamayan at sa mas malawak na komunidad ng mga bansa. Ang panahon ngayon ay nangangailangan ng matalinong pagpapasya upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at mapangalagaan ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ikaw, sa iyong palagay, tama lang ba ang ginawang pagban ng US sa TikTok? Ano ang dapat gawin ng Pilipinas upang maiwasan ang mga spies mula sa ibang bansa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.